Take two. Okay? Salamat sa Diyos na muli tayo nakapagsama-sama. Amen? It's a privilege and it's a joy na tayo continually will be fed by the Word of God. Amen? Okay? At salamat sa Panginoon na nandyan kayo nagsusubaybay. Okay? Mag-type lang kayo. Okay? Nag-type ng Amen. Opo. At huwag ninyong kakaligtan na makinig. Dahil ang salita ng Diyos ay napaka-importante para sa ating lahat. Okay? And so, tuloy na tayo dahil ako po ay talagang I was able to take. Mayroon namang nakainom naman ako ng medicine na. Okay naman. Pero talagang parang hindi ko maintindihan lang. Amen? Okay. Nais kong dalhin na kayo sa salita ng Diyos, matatagpuan sa Matthew chapter 5. Marami na kayo narinig ng mga mensahe dito, but I want to share to you about the purpose of your life. The purpose of your Christianity. Alam nyo, hindi tayo niligtas ng Panginoon para ligtas lang, tapos-tapos na. Dahil kung yan ang paraan ng Diyos, para tayo po ay ligtasin lang, pagkatapos wala na, dapat pagkatapos mong masave, automatic, kinuha ka na ni Lord. Automatic, dapat pinatay ka na ni Lord. Pero hindi pa eh. So therefore, may purpose si Lord. Bakit? Amen? At yan dapat tuklasin at alamin ng dapat bawat mananampalataya. Okay? I have entitled our message ngayong oras nito, A Life with a Purpose. Dahil may pandemic, in this pandemic, may purpose ang buhay mo. At tingnan sana ninyo ang kahalaga ng purpose na yan. At tingnan nyo kung yung purpose ng buhay mo na yan ay talagang yan ang pinupurso mo ngayon. Or either ay ang buhay mo ay walang purpose. Because hindi mo tinatrabaho ang purpose ng buhay mo. Nais kong buklatin muna natin yung verse. Matthew chapter 6. Okay? Or chapter 5. Magsimula sa verse 13. Ye are the salt of the earth. But if the salt have lost its savor, wherewith it shall be salted, it is henceforth good for nothing, but to be cast out, and to be trodden under foot of men. Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on the candlestick, that it giveth light unto all that are in the house. Let your light shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. Mga kapatid ko sa pananampalataya, nandito inilustrate ng banal na kasulatan ang buhay ng isang ligtas. Ang buhay ng isang ligtas ay kinumpara sa isang asin na kung saan may alat pa. Okay? Kinumpara sa isang ilawan, sa isang liwanag. Okay? Na kinakailangan lahat ang yan, ang dalawang karakteristik na yan ay may purpose. Ano ang purpose ng asin? Number 1, pampalasa. Number 2, it is a preservative. Ang mundo ay pabulok ng pabulok, kaya may mga Kristiyano nandyan sa mundo para i-preserve pa yung mundo. Kaya nandyan ka, niligtas ka ng Diyos, dahil nais ng Diyos, ikaw ay magiging preservative, or you preserve those are around you para po sila ay mahawaan at madala sa Panginoon. Maraming Kristiyano na ang buhay, salt nga, pero wala ng lasa. That they cannot make an impact. They cannot make a preservation na kailangan sila. Isang dahilan dyan, ay alam niyo kung ano? Pag ikaw ay masama ang patutuo, and people know your life, you will not be
fictive. And you lose the purpose of your life. You can be a salt without savor. Anhin mo yung asin, ilagay mo sa iyong tawag nito, yung tinitimpla, pagkatapos wala namang lasa, itatapon mo na lang yan eh. Itatapon mo na lang. Bakit walang saysay eh? You cannot serve your purpose. Aanihin mo yung ilaw kung hindi mo naman nilagay sa taas. Sabi niya, walang tao na magsisindi ng ilawan tapos ilalagay niya yung ilawan sa ilalim na hindi ito liliwanag. Alam niyo ba na may mga buhay na walang liwanag? May kasabihan, a life without a purpose is bad. Totoo yan. A life having wrong purpose is worse. Ang buhay na walang purpose, masamang buhay. Pero mas grabe ang buhay na kung saan ay mali ang purpose. Mali. Diyan papasok na kinakailangan your motive, your thinking tama dapat sa purpose ni God. Dahil pag mali ang purpose mo sa buhay, halimbawa, makasarili lang ang purpose mo, tatag ka ng business para sa sarili, magtatag ka ng anumang trabaho, magkaroon ka ng trabaho para sa sarili lang. Alam niyo ang mangyayari? Walang saysayan eh. Tandaan niyo ito, a life without a purpose and a wrong purpose, you are having a wasted life. Sayang ang buhay. Sayang yung kaligtasan. Kaya nga ang ginagawa natin, mga minamahal ko at kapatid sa pananampalataya, habang anuman ang ginagawa natin, lagi ang ating iniisip, behind what I'm doing is God's purpose. Hoy! Behind what I'm aiming is God's purpose. Any person does not know his purpose in life, they are just wasting life. Pag hindi mo alam ang purpose mo at wala kang purpose in life, sayang. Tanungin ko kayo in your individual work, does it serve God's purpose in your life or not? Sayang yung buhay na yan. Bakit po? Iiwanan mo lahat yan. Ano man yaman, ano mang ginagawa mo dito, lahat yan ay mawawala. Lahat yan, iiwanan mo yan. At pag wala kang nagawa sa Panginoon, at pag ang buhay mo ay yan ay na-spend mo lang sa mundo, sayang lahat. It is a wasted life. It is a wasted time. It is a wasted work. It is a wasted studies. Pag ang yang ginagawa mo na yan, ay hindi yan nakatuon sa purpose ni God sa buhay mo. Kaya maraming Kristiyano na, walang hotness, walang init sa paglilingkod. Bakit po? Hindi na naintindihan kung ano ang purpose sa kanilang buhay. Ligtas ka, hindi ka naman nag-share ng kaligtasan mo. Paano? Kaya ka niligtas ng Diyos dahil marami ka pang mga mahal sa buhay na hindi pa ligtas sa kailangan mabagyan ng kaligtasan. What are we doing? Are we giving enough time for their salvation na tayo ay nandyan? Are we using some occasions like this Pasko para mahabahagian ang mga mahal natin sa buhay na dapat makilala sa Diyos? Are you using your gaming time? Are you using your working time para ang purpose ni God ma-fulfill sa buhay? Sayang eh. Sayang. The purpose of our life is to be blessed and to bless others as light and salt for the glory of God. Ask yourself, are you a salt with savor?
A light that is shining, not hidden. Tandaan niyo po ito. Pag ang buhay ninyo hindi maayos at hindi magandang testimonyo, may ilaw ka nga pero malabo. Lalabo eh. Salt nga pero walang taste. Yan ay pinaka-importanting layunin ng buhay mo at buhay ko. Pag hindi natin gagamitin ang buhay natin sa ganyang kaparaanan, ano ang halaga ng buhay? Kaya sabi ng Bible, salt without savor, sabi niya, it is good for nothing. Light without a radiance, it is good for nothing. At ilan sa mga Kristiyanong, tagal-tagal mo ng Kristiyano, hindi ka pa nagagamit as a good testimony at wala ka pang bunga. Importante yan. Papaano ang buhay? Papaano ang salt will keep its savor? Papaano po ang buhay Kristiyano ay continually maging malasa? Papaano ang buhay Kristiyano ay patuloy na magbibigay ng liwanag? Paano ang buhay Kristiyano na marami ang maakit at marami ang makilala sa Diyos at gamitin ang buhay na yan upang ang buhay mo na yan ay maging blessing sa iba? Papaano? Di kung ikaw ilaw, magliwanag ka. Pag maliwanag yung ilaw, kahit na hindi ka na magsalita, yung gamo-gamo ma-attract sa'yo eh. Amen? They will see the difference. Paano? Number one. Tingnan nyo to. Number one. You need to keep your purity in life. Mahalaga na ang liwanag na ito ay hindi nadudungisan. Dahil ang salamin niya, nadungisan yan. Pag marami ng kadungis yan, kahit gaano pa kaliwanag sa loob, hindi makita ng taong liwanag. Di naman kailangan maraming ilaw para lumiwanag eh. Ang kailangan lang, kung ano? Maningning ang liwanag. Hello? At yan po ay isa sa pinaka-importante na titingnan natin. Imagine the impact of a pure light in this darkened world. Alam ang sitwasyon ng mundo natin ganyan, no? Darken na ang dilim. Ano pa? Decaying world. Pasira. Pasira mga buhay. Ano pa? Dangerous world. We are living in that dangerous time. Grabe yung mga sitwasyon sa panahon na to. At huwag kayong maging kampante. Dahil ang demonyo, working 24/7, baka ang ikaw sunod na biktima. Amen? Kaya marami mga Kristiyano, kala okay lang. Okay lang. Hindi okay ang buhay. Bantayin mo ng maigi na hindi ka matalo at saka matrap ng demonyo. Kaya maraming buhay na natrap ng demonyo. Alam bakit? Hindi busy. Hindi ka masyadong busy. Hindi ka cope up with the spiritual work. Hindi ka cope up with the realization na I need to make sure na kailangan lagi akong alerto, lagi akong on guard. Hindi ako magpapabaya. I must not lower down my guard or else I will be hit by the enemy. Maraming Kristiyanong ganyan. Ano ang buhay? Dim! Malabo! Kagaling-galing mo dito sa loob ng simbahan. Pagdating sa labas, walang kagalingan ng buhay mo. Bakit? Mamumuhay ka katulad ng mundo. Namumuhay ka katulad ng mga di mananampalataya. How could you be? Amen? Oh. Imagine the impact of a pure, savory salt in this tasteless world. Okay? Savorless. Sour situation and season. Alam niyo mga kapatid, kailangan may ganyan ang buhay. Alam niyo, pag hindi pa kayo sira sa buhay, you have the guts to share your salvation. You have the boldness to speak
You have the boldness to live your life. You have the boldness to invite. You have the boldness to share. Bakit po? Kasi alam mo, ang buhay mo maayos. Pag hindi na maayos, kahit gaano pa kagaling sa'yo, walang saysay. Hindi ka paniwalaan ng tao. Dahil alam ng tao yung buhay mo. Kaya ako mga kapatid, pag alam ko ang buhay ng tao, automatic yan. Wala na akong respeto pag hindi maayos buhay. Pero pag maayos ang buhay niyan, kahit na gaano pa hindi ka yan kagaling magsalita, re-respetuhin ko yan. Bakit po? Because hindi yan nagkukunwari, totoo yan. Pero kung ikay napagaling manalita, pero ang buhay mo, salungat doon sa sinasabi mo, at alam ko yung background mo, di mo ako makumbinse. Kaya gaano ka kagaling? Bakit po? Kasi alam ko ang buhay. You can take others. You can fake other people who do not know you. But you can never fake God. Amen? So anong gagawin? Dapat maging makatuto natin. Kaya dapat ang buhay natin pure. Malinis. Maayos. Yun ang kailangan ng mundo eh. Pero maniwala sila. Kaya alam nyo, minsan di maunawaan. Ako I cannot tolerate sin. Sabi ko nga, kahit ang mga mahal ko sa buhay yan, pag nagluko yan, banatan ko yan. Bakit po? Sin is sin eh. Wrong is wrong. And you cannot pretend sa Diyos. I rather do what is proper in the sight of God than i-compromise ko yung paninindigan sa salita ng Diyos. Pag minali mo ang buhay mo, hindi wag mo ako idadamay dyan. Dahil hindi ko yan itutolerate. Amen? Minsan tayo mga magulang, madali natin itutolerate ang mali ng ating mga anak kasi mahal natin eh. Totoo hindi? Huwag tayo palampasin lang natin. Why? Parents tayo, and oftentimes parents tolerate. Lalo na pag tumanda ka na. Makinig kami, pag tumanda ka na, mahina na ang will to discipline. Mahina. Opo. Ganon. Mayroon pa kapag palampas-lampasan mo lang kahit na hindi tama. Ganon talaga eh. Pero alam nyo, ang tama, tama. Ang mali, mali. Hindi po pwedeng ating itolerate ang mali. Dahil yan ay labag sa palatuntunan ng Diyos. Hindi kailanman ang Diyos nagtutolerate. Kaya, if you want to be effective in your life, in the service of the Lord, stay pure. Stay pure. Walang nag-i-amen na. Stay pure! Bakit? Dahil yan ang mag-create ng impact sa buhay mo. You'll be effective. Hindi ka useless. Bakit po? Kasi nakip mo yung sarili mo. Pero iba, lakas ng loob eh. Alam niya nang hindi na sa pure, pero ang lakas pa rin magsalita tungkol sa purity. Alam niya nang may kakamalian na taguin lang. Hindi tayo nagtatago. You cannot fake God. You cannot hide sin. Some way, somehow. Lalabas. Kaya mas maganda nang wala kang tinatago. Kaya nga, you can deceive people. Bakit? Maraming mga tao maniniwala sa kung magaling kang magsalita. Kung hindi ka alam. Pero pagdating na ng araw ng pagkakamali, makikita, fake ka pala. Anong gagawin mo para epektibo ka? Hindi ka pwedeng magkunwari. Dapat kung sino ka, ganun nga talaga. Kung may mali at di tama, ang kasalanan ay kasalanan, iwanan. Iba nga eh, gusto ka, ito ha, Ricky, maraming tao na akala nila okay lang gumawa ng mali. Tutan, patawarin naman. Pagkatapos patawad,
isang linggo, 2 linggo, 3 linggo, 4 linggo, or maybe isang taon, balik na kaagad. Balik agad. Makabawi na. Dahil kasi akala, pwede na yan, ayos na yan, okay na naman, tuloy na naman. Wala man lang warning, wala man lang recognition na ikay mali ka. Ang tindi ng kamalian mo. Grace lang ni God, kaya hindi ka napatawan ng judgment sa labas. Pero it seems okay lang. Hindi ganoon eh. Ang totoong tao na nagmumurn sa kasalanan will not take lightly ang kanyang magaginawa sa Diyos. No. Oo. Marami na yan eh. Sabi ko sa isang pastor, alam mo, akin, ang ginawa kong kasalanan, I suffered for 20 years. I shut up my mouth. I do not, lahat ng makilala sa akin, umalis ako ngayon. Hindi ko nagpakita. 20 years, wala. Why? Because I really mourn for my sin. Ganon eh. Ganon katindi. Bakit po? Because you will not feel worthy. Hello? You have destroyed the trust. You have destroyed the purity of your office, of your life. Pambihira. Ako nga kahit nandito na ako sa pag-office ng isang pastor at alam ko ang buhay ko ay hindi naman namuhay ng labag sa salita ng Diyos, I still nga hindi pa ako feel worthy. How much more? Kung ikay dinungisan mo na ang buhay mo at office mo. Tama, hindi? Pero may mga tao talaga malakas ang loob. Na feeling okay lang. Kahit na nagawang kasalanan, okay pa rin. Nasaan doon? Kaya sabi ko nga, I'm really questioning that. Kasi pag ako nagkamali ako, naku, maniwala ka kapatid. I will inflict punishment to myself. Bakit? Dahil, alam ko, ang office na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon ay hindi basta-basta. It requires a godly life. It requires a holy life. It requires purity. And I cannot serve well if I'm not pure enough in the sight of God. I will just pretend pag ako. Tama, hindi? Kaya importante yung purity ng buhay. Importante na ang paglilingkod nyo, pag-Kristiyano nyo, hindi nadudungisan ng kagawaan at kalaswahan ng mundo. Dahil ang mundo, sisirain niya buhay mo. You cannot mix godliness and ungodliness. You cannot mix purity with wickedness. Hindi pwede i-mix yan. Next. This world is full of wickedness. This world is full of filthiness, immorality, criminality that makes this world a bad place to live. This world is not my home. I'm just a passing through. Kaya gawin ko na lahat ang magagawa ko. Amen? Amen? So unang-una, if you want to maintain a tasty life, a savory life, if you want to maintain a light that is shining in the dark, you need to make sure, maintain your purity. Number 2, you maintain your holiness in life. I don't care kung kunti. Basta't bawat isa ay may kabanalan. Ayos! Ano mo yung marami? Ang dami namang buhay na hindi katanggap-tanggap. Yan ang aming ini-emphasize sa Philippians lagi. Mas gusto pa namin kunti. Kasi ang dalaki-laki ng crown mo dyan pagkatapos I will choose who my friend is. Pag nalaman kong kaibigan ko na yan, ay namuhay sa kasalanan, hindi ko sasamahan yan. Holiness in life. See the inspiration of a holy life. Clean, clear, and cleansed by God.
Ano sabi sa John 15, verse number 3? Ano sabi? Now we are clean. How? Through the word, salvation which I have spoken unto you. Sa magitan ng salita ng Diyos, ang buhay natin ay tutuwid, naayos, naging malinis. Bakit yan ang kailangan upang mamintina ang ating pagiging effective sa purpose na hinahangad ng Diyos sa buhay natin? Amen? Kaya importante, a light that eliminates the darkness. Hindi pag pumunta ka dun sa darkness, sabay, hindi mo na alis yung darkness. Nalasaw ka sa darkness. At madilim pa rin. Bakit? Because di maliwanag eh. Wala kang liwanag. Pero po, pag dito, Kristyanong-Kristyano ka, believers ka, sa bahay, believers. Paglabas mo doon, pabihira. Ang buhay mo, parang katulad na ng unsaved. Paano? Sige nga. The way you walk, the way you talk, parang ng unbeliever. Paano? How can they believe? How can they be drawn to Christ? Na ikaw mismo ay walang liwanag. Pumasok ka doon sa dilim, dapat nanginingning ka eh. Pagpasok mo sa dilim, abay, pambira, wala man lang kaliwaliwanag. Nalasaw ka sa dilim. Pwede ba yon? Dilim at liwanag magsama? No way. Amen? The salt purifies and eradicates filth, dirt in our food. Salt that preserves a life for the decaying and reveals and uncovered the sin that is hidden surely will make that life holy in its effectivity. Alam niyo yung salt yan, pumapatay ng germs yan eh. Pero kaya dinadapuan ng napakaraming mga kamalian at mga insekto at mga kung ano-anong dumi, ganyan. Tapos hindi man lang naaalis. Ay, pambihira, anong klaseng buhay yan? Amen? Anong klaseng patutuo yan? No? Anything that was exposed to the light and to the salt will have its purifying and cleansing process. Ipupurify ang buhay mo, ayusin yan. Kaya hindi ko maintindihan yung mga Kristiyano na akala mo, okay lang sa kanilang magkamali. Pag okay lang magkasala, pagkatapos tuloy pa rin sa pagiging Kristiyano daw. Hindi obra. Holiness of your life will be manifested sa holiness of your living. Pamuhay mo. Holiness of your talking. Importante yan. Holiness of your doing. Amen? Hindi ka magkukunwari, hindi ka magpipretend. It will be manifested yan eh. Hindi enough na magaling tayong magsalita. Ang ating salita, lagi sinasabi natin na, hey, your words must be supported by your deeds and by your life. Your living will speak enough. Your walk can talk louder than your talk. Bakit po? Yan ang kailangan sa panahon natin ngayon. Marami nang magaling manalita ngayon. Marami na ang pretender ngayon kaysa dati. Sabi nga sa inyo uusap kami ng mga daughter churches natin, pastor, alam mo, mag-isip ka pa lang ng kasalanan nanginginig ka na Because sa panahon natin ngayon, nakikita ang kasalanan, okay lang. Na it seems they can handle it. Makikita mo ang buhay ay sige-sige lang pero walang bunga. Ang buhay, mga trabaho, sige-sige lang pero ganun lang. Kaya ang impact sa iba mahina. Kaya kung kayo liwanag, you serve as a light.
siguraduhin nyo lumiliwanag kayong maigi. Kung kayo salt, you better have a tasteful life that others will see. Makita nila si Christ. Paano makita si Christ sa buhay mo? Kung punong-puno ka ng mga kamunduhan. Kasi ngayon sa panahon na ito, napakadali. Talagang napakadali. Kaya kay Maggie, mabilis po sa ating society ngayon, pag tinignan nyo, mabilis ang pagiging makamundo with all the gadgets that we have. Napakabilis magkarnal. Hoy! Mabilis magkarnal. Madaling mag-perform dito sa harap. Kahit na karnal ka, pwede. Magpaawit, pwede. Magkanta sa choir, pwede. Mag-giving, pwede. Kahit na karnal ka. Hello? Coming to church, kahit na... Kaya lagi nating lagi nating pinupukpuk, lagi nating in-emphasize, yung relasyon nyo sa Diyos, di nyo papakalawan. Hindi nyo bata pabayaan dahil that is the only way na maging spiritual ka. Make time with God. Spend time with God. Para lahat ng iyong gagawin, kakasihan ni God at tutulungan ka ni God. Hindi mo dadalhin ang lahat sa galing mo. Hindi mo dadalhin ang lahat dahil sa dulong mo. Hindi mo dadalhin ang lahat dahil sa ikaw ay may kaya. Hindi ganoon. Kung nais mo na effectively gagamitin ka ng Diyos, napaka-importante nag-spend ka time with God. Bakit po? Pag wala kang oras sa Panginoon, makapiperform mo ang gusto mong mapiperform dito sa harap. Pero sa palagay mo, kakasihan ka ni God? Sa palagay mo, may anointing ka ni God? O ginagawa mo lang ang lahat ng bagay dahil eksperto ka na dyan gumawa? Kahit napiringan ka ng mata, kaya mo nang gawin ito. Hindi ganoon eh. You can do it. Yeah. Pero ang anointing ni God nandyan, wala. Kung wala, alam nyo, ang ginagawa mo, pakunwari yan. At pag walang empowerment ni God yan, zero yan. It will not be counted in the bank of heaven. Walang makakount. Kaimportante na naglilingkod ka ng maayos at tapat, na nandyan ang pagkasi ni God. Ano yung una? To live a life that create an impact, you need to make sure that you live a pure life. Stay pure. Next, you need to live a holy life. Sanctification po natin yan. Justified na po tayo. Alam ng Diyos, pag sinabing ang estado natin justified, we are already in the status of a saint, of a person that are not, that are secured. Pero alam niyo ba, yung pinasabing holiness na tinatawag, dalawa yan. Mayroon tayong sin nature, mayroon tayong old nature, mayroon tayong new nature. Kinakailangan siguraduhin mo na hindi ka namumuhay sa old nature sa laman. Dahil pag namumuhay ka sa laman, yan po ay iyong pagpapasakop hindi sa Diyos, kundi sa pita nito. At yan ay hindi katuwid-tuwid sa harapan ng Diyos. Kaya may tinatawag sanctified. Living a sanctified life. Ang inyong mga pangalawang nature, ang ating pangalawang nature na pagkatao, lagi yan na ilalay sa altar. Lagi yan nasusunog sa altar ng dambana ng Diyos para hindi tayo makapamuhay ng karnal na buhay. Buhay na kung saan makamundo. Buhay na kung saan ang mundo ang nakikinabang pero wala sa Diyos. Tandaan po ninyo, make your work, lahat ng ginagawa nyo, ang Diyos ang nauuna at natutuwa. Hanggat hindi tumama ang iyong motibo at purpose na yan, sayang ang buhay na ipinagkaloob ni God. Amen? Anything that was exposed to the light and to the salt will have its purity and cleansing process.
Ha? Tandaan nyo, last, the quality of life. Alam niyo mga kapatid ko, pag naminti na natin ang ating buhay, kasi naminti na natin ang purity natin, naminti na natin ang ating holiness, alam ba ninyo ang mangyayari? Ang buhay Kristiyano mo maging kwalidad na krahing buhay. It will have a quality. Kaya sabi sa 1 Peter chapter 1, 15 and 16, ano sabi niya? But as He had called you is holy, so be holy in our manner of conversation. Lahat, sabi niya, yung manner of conversation, yung ating day-to-day life. Sa lahat ng iyong day-to-day life, manner of, be holy. Ano mga aspeto? Verse 16, sabi niya, because it is written, be holy, for I am holy. Amen? Okay? Another verse. Okay? 18. For as much as you know that ye are not redeemed with corruptible things as silver and gold from your conversation received by tradition from your fathers. Next verse. Seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit, unto unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with what? A pure heart, fervently. Ang ganda ng sinasabi ng Panginoon. Kaya yun nga sabi niya, sa buong buhay natin, sa buong mga oras na ipinagkaloob natin ng Diyos sa atin, sa buong araw, we need to make sure na we are living in purity to create a quality Christian life. Amen? Well, they see the difference in your life. The purity and holiness na kinakailangan. This kind of life was value. May halaga. Mataas ang presyo pag ang buhay mo may kwalidad. Precious yan. Mahal yan. Its character is rare and priceless. And the influence it brings to others are persuasive and convincing. Alam nyo, madali. Madali mag-akay ng tao pag ang buhay mo maayos at malinis. Pero ang hirap po. Kaya maraming Kristiyano na hindi makapagbahagi ng kanilang salita. Sa klase man sila, sa room man sila, sa school man yan, sa work man yan, sa amang party ng trabaho. Alam bakit? Ang buhay hindi maayos eh. Pagkasama mga barkada, ang binagawa ng mga barkada, isang ginagawa. Saan pagka-Kristiyano? Wala. Pero pag sinabing barkada to, gawin natin, kaya lagi ko sabi, hey, ang pakisama pwede. Pero ang pakisama, hindi. Pag masama na, kayo dyan, pero hindi ako sa amin dyan. Pag mali na, hindi pwede yan. Dapat magsabi ka. Tutuyain ka, so what? Ibubuli ka, so what? Basta ako namuhay ng tama. Sa harapan ng aking Diyos, because ako mananagot sa Diyos pag hindi ako mamuhay na maayos. Amen? So anong gagawin? Maintain that. Live a pure life. Live a holy life. Then, you will have a quality life. May kwalidad yan. Makikilala paging Kristiyano mo. And you will create an impact. Pero pag hindi yan mangyayari, mahirap kang makapersuade sa tao. Kaya madali lang. Sa amin. Bakit madali sa amin? Alam namin ang buhay. Alam namin may kapangyarihan si God yan. We will not rely on what we can do, but we will rely on what God will do. So anong gagawin? Mamuhay ng maayos para maasahan mo ang Diyos. May kikilos siya higit sa magagawa mo. Tama, hindi? Amen? Amen? Okay? Last. Okay. Ano? Yan o. Ang salt, ang meaning niya ay ano? Learn to smell like a Christian. Kaya mga pagbaho, pag amoy chiko ka, amoy alak ka, Kristiyano ka, may pambira. Amoy sigarilyo ka, wala. Your smell must be a different one. Kaya nga, pag matanda na daw, ang smell mo ay ang pabango mo mga haplas. Mga haplas ang mga kuwan natin. Pabango. Hoy, amoy, effervescent oil. Ang ibig sabihin niya ay, sakit-sakit likod ko eh. Amen? Amoy, mga salompas.
Amen? Ganun eh. No? You smell what? You smell like an old person sa lumpas. Kung ano-ano mga ointment, ganyan. Okay? Ano pa? Pero wag lang sa amoy chiko. Next, you ought to act. Act. You need to move. You need to have that spirit. You have to have that attitude. Like a Christian. Ang action mo hindi dapat katulad ng unbeliever. Amen? L, you ought to look like a Christian. Hindi look like an unbeliever. Amen? Importante yan. And of course, last, you talk like a Christian. You talk. Kaya dapat ang namumutawi sa bibig natin, di chismis. Hello? Ang lumabas sa bibig natin, hindi pag-usapang buhay ng may buhay, mga mali ng mga iba, hindi yan. We talk about what? The message of God. We talk about the Word of God. We talk about the life of a believer. We talk about the lessons that we learn from the Scripture. Amen? We talk about the promises of God. We talk about what pleases God. We don't talk about any kanto na mga salita at mga buhay-buhay. Amen? Hindi tayo nag-usap sa mga, anong kasi mga usapan na walang saysay. Yan dapat ang buhay Kristiyano. Your testimony, character will show how they know you. Anong pagkakilala sa iyo ng mga kaibigan mo? Anong pagkakilala sa iyo ng mga katrabaho mo? Anong pagkakilala sa iyo ng mga kapitbahay mo? Kristiyano ba? Pero kung nangingimi kang mga imbita, baka may problema ka. Nako, pag narinig ng bisita ko, o pag nag-preach si pastor, tapos natamaan ito, pagkatapos ang buhay ko ganito, nako, tatamaan, hindi na alam ng bisita, pinipreach pala ito, bakit ganyan siya? Tama, hindi. Pero maayos buhay mo, nako, ang buhay mo magpapato, tama talaga, tama yung preacher. Tama din buhay ng aking nag-imbita sa akin, hindi, ayos lang. Amen? Magbabago ako. Amen? Yan, testimony, importante. Next. Okay. Where are the lighted regions in your life? Nasaan? Where are your lighted regions as a Christian? Matthew 5:16, ano sabi? 5:16, let your light so shine. Kung may liwanag ka, magningning ka, kapatid ko. Let your light so shine. If you have a good work, let it be. The convincing power. Show your good work. Show your good life. Para ano? Yung mga tao na tumitingin sa'yo, they will see your Father and glorify your Father. Madali silang madala sa Panginoon. Pag mayroong convincing life tayo, pag mayroong tayong convincing testimony, madali silang madala kay God. Madali. Ang gawin lang natin, ipakita natin na yun nga tayo. Na hindi tayo compromiser, na hindi tayo mga tao na napakabait sa simbahan, napakagaling sa loob ng simbahan, paglabas ang sungit-sungit at ang pangit-pangit ng ugali. Amen? Ganun yan eh. Sabi ko, pambihira. Kusyang na kusyang pumunta sa simbahan, maagang-maaga pa. Pagdating sa bahay, pambihira. Pamurahin mo sa katulong ang wagas. Nasalitain mo na, pambihira. May kaunti lang ng mali ganyan. Terrible. Tapos mamaya-maya, tawagan mga kaibigan, halika sa bahay. Bakit? Kwahaw tayo. Tingnan mo. Kristiyano ka? Anong klase? Testimony. Ano? Alam ng Diyos ang buhay ninyo pag wala kayo sa simbahan. God knows. Alam ng Diyos kung ano ang mga pinanggagawa nyo na hindi tama pag wala kayo sa simbahan. Alam ng Diyos kung ano mga pinag-usapan nyo pag dumating yung mga kumari, kumpadre nyo. Alam nyo yan. Rinig yan. Have you that testimony? Have you got that testimony na sisiran sila? Sayang. Darating yung mga holiday season. Pupunta sa mga bahay nyo. Mga loved ones nyo. Pupunta sa mga bahay nyo ang mga inaanak nyo.
Anong gagawin nyo? Pagtaguan nyo. Bakit? Wala kang pera. Kaya magtago. Pero bakit hindi natin gamitin tong season na ito para ma-share ang kaligtasan? Alam mo, hingi ka ng regalo. Halika dito. Dito kayo lahat ng mga bata. Dito. Siran mo ng kaligtasan, wari. Ito ang pinaka-the best. Hindi pera. Siran ko kayo ng kaligtasan. Titingnan ko lang. Kung babalik pa sa sunod na taon. Kung siya ganyan eh. Dito. Pag namatay ka, saan ka punta, ha? Kaya, mayroong ka na hingi kayo ng regalo. Alam mo ba, pinaka-the best na regalo ibibigay ni God? Salvation. Yun ang celebration ng Christmas. Kaya gamitin nyo to. Sayang eh. Amen? You mark. You decide. You take a point na mula itong December na ito, walang taong papasok sa bahay ko, walang taong papasok sa bakuran namin, hindi ko nasira ng kaligtasan. Tingnan ko lang. Hello? Walang tao pupunta sa bahay ko na hindi lalabas na hindi ko nasira ng kaligtasan. Make that a commitment, wari. Kung hindi matuwa si God. Amen? Live a holy life. Live a clean life. Then you will have a quality life. And a quality life will just be easy to convince people. They will see your Father, glorify your Father which is in heaven. Pag ginawa niyan. Tumayo tayong lahat. Tingnan nyo. And make a commitment. Huwag nating palagpasin ang taon na ito na wala tayong nasira ng kaligtasan. Ako, every moment, every time, gamitin ako ng hindi ko na palalampasin, mga kapatid. Hindi na katulad ng panahon na patumpik-tumpik ka. Hindi katulad ng panahon na maraming sayang na panahon na pinabayaan natin. Maraming sayang na panahon na maraming tao na nakilala, wala. Pinalampas natin. Kaya yon, hindi na bigyan ng kaligtasan. Gamitin natin tong season na ito. And make that a point in your life. I-share mong kaligtasan mo. Bago sila makalis yan, masyara ng kaligtasan. Amang manal dakilang Diyos, pagpalain niyo kami. That is the purpose of our life. Na makita namin na mahalaga. Mahalaga ang layunin mo. Ang aming masundan sa buhay. Pagpalain niyo kami sa oras na ito. Bless every decision. Kine-claim ko ng inyong mga salita will prevail. In Jesus' name. If the Lord has spoken to your heart, the altar is open. Gamitin yung holiday na ito. Masira ng iba. Huwag kayong tamiming Kristiyano. Gamitin. Wala kayong palalampasin. Bakit po? Kailangan ng pagtaong kaligtasan. Kailangan, they are in a darkened world. They are in a world that is useless. They are, nangangapa yung tao sa dilim. Nangangapa yung unbeliever. May liwanag ka, bakit hindi mo tanglawan? Kayo mga nasa bahay, tandaan nyo to. Ang buhay nyo ay liwanag. May liwanag pa ba? Wala na. Ang buhay ninyo ay katulad ng asin. Mayroon pa bang lasa? O sinira mo na? Wala kang pake. Dahil kontento ka nang ligtas ka. Pero mga kapitbahay mo, hindi pa ligtas. Mga kakilala mo, hindi pa ligtas. Nakakwent mong mga tao, hindi pa ligtas. Bakit hindi mo bigyan ng kaligtasan at sira ng kaligtasan? Ilan na ang nasiran nyo ngayong taon? Patapos na ang taon. Mayroon pa ba? Gamitin kayo nawa ng Panginoon, amang banal na kilang Diyos. Gamitin nyo ang aming membership na marami pang maligtas. Gamitin nyo sila na magiging liwanag where they are. Gamitin nyo silang magiging asin. Dahil yan po ang pinaka-purpose. Bakit mo kami niligtas? Bakit kami ay pinagkatiwalaan ng simbahan? Bakit kami pinagkatiwalaan ng kaligtasan? Bakit kami pinagkatiwalaan ng buhay na inyong binago? Dahil nais ninyo gamitin kami para yung ibang hindi pa natanglawan, hindi pa na nailawan, nasa dilim pa ay aming magaydan, Panginoon.
God, I pray na pagpalain nyo ang mga buhay na itong sumuko, ang mga buhay na itong nagsisi, na Panginoon, gamitin yung buhay namin with its purity and with its godliness, with its, Lord, cleanliness ng tao ay makakita nito at madala namin sa inyo. Dalangin ko na ito'y gagawin nyo sa bawat nanood, sa bawat nakinig, sa bawat nandito sa simbahan, at gamitin yung buhay namin in this last moment of 2020 na kami makabahagi ng kaligtasan at may magligtas pa madala sa simbahan. Kine-claim ko, gagawin niyo po ito in Jesus' name. Amen.